And then dito sa baba, sa napansin natin dito ay hindi puminig yung high side natin na liquid refrigerant galing to ng filter dryer. So isang kadahilanan nito, hindi umandar yung compressor. So ano ba yung hindi umandar compressor? Starting capacitor, running capacitor, pwedeng potential relay, or baka nag trip yung pressure switch, or pang-anim yung condenser fan motor, mahina umikot or stuck up. Sandata ng bayan, hawak mo kakampi natin sa Kongreso, maaasahan ng serbisyo, tuloy-tuloy lang natin ito. So dito tayo sa Tim Hortons Calibistro. So ang una nakita natin ay ang temperature ay hindi malamig, no? Walang kalamig-lamig. So dito pa lang tayo sa taas, akit pa tayo sa taas, and then dito sa baba, sa napansin natin dito ay hindi puminig yung high side natin na liquid refrigerant galing to ng filter dryer. So isang kadahilanan nito, hindi umandar yung compressor. So ano ba yung hindi umandar compressor? Starting capacitor, running capacitor, pwedeng potential relay, or baka nag trip yung pressure switch, o may power pa yung mga capacitance yung ating mga. So dito muna, expert dito, wala naman lumuwag. Then this one, so malambot naman. So malalaman natin dito ngayon mapag-umandar, possible si pressure switch. So kailangan muna namin ito may check yung starting kit tsaka yung capacitor. So yan, check muna natin yung running capacitor, kung ilan yung value nitong makukuha natin. Then set natin yung ating tester dito sa capacitance, select natin. Yan. So ngayon makukuha natin, dapat yan ay nasa 20 microfarad. So yan ay 35 microfarad, at kailangan natin i-check kung nag 25 ba siya, 35. So bilangan lang natin ng 10 seconds. So ang ano niya ay 35 UF. So tama, so good pa yung ating running capacitor. So dito naman tayo sa starting capacitor, yung kulay black. So kunin natin yung kulay black. So dito sa lugar, mapansin natin ito yung existing fan, at hindi umandar yung ating motor, no? So sa starting kit po tayo, check natin starting kit. Yan yung kulay black, baka either weak o pwedeng itong potential relay na isa sa nagpo-cause ng ayaw umandar yung ating compressor. So yung reading po nito ay, ang reading po niya ay nasa 156 UF dapat yung makukuha natin, no? Kailangan natin itong masukatan kung nasa 156 UF. So yun lang natin, ibilangan lang natin ng 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Sa nakuha natin ay nasa 215, no? Mataas. Pero I think okay pa. So mataas yun, good pa yung ano. So possible tayo, dito tayo sa potential relay. So check natin kung baka may sunog-sunog. Alasin po natin yung ating potential relay. Para ito ay malito, kailangan natin una picturean po natin. So napansin ko dito, mayroon pa siyang karga, no? So mamaya kuha natin yung pins to. At dito na tayo sa power. Bakit nawala siya ng power at ayaw naman? Malas pa natin ang tension. Yes, so nakita ko agad potential relay. So dito mayroon siyang sunog, no?
yung ating potential relay na kailangan natin. Ito may check sa loob, no? Kaya nagkaroon siya ng high ampere, no? Hindi niya binibitawan at kaya nagtitrip siguro yung ating pressure switch, no? So check natin yung loob, baka nagkaroon siya ng carbon. And so ito yung nakita natin yung ating potential relay, nagkaroon siya ng carbon dito. Try natin itong linisin, no? Then may ano naman tayo para mapalitan natin. Then so nalinisan natin yung coil ng potential relay. Ngayon dito naman ulit tayo din. Sa mga factor ito dahilan na bakit ayaw run ng compressor dahil not high pressure, no? Itong capacitor na ito ay sa kapuntang condenser motor. So dito, no? Nakamay na umikot. So mamaya later on, ibabalik natin yan at check natin yung kanyang capacitance. Fan motor, no? Malalaman natin sa bilang din ng ilang seconds. 1, 2, 3, 4, 5.6. So ang ating kapasitan samantalang ito ay nasa 6, no? 6 yun. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So pwede pa. So balik natin after this and then papanda rin natin yung ating compressor. So i-reset na dito mamaya para umanda rin ito. So isa nakita ko ay itong ating solenoid valve, no? Sobrang init, pati yung ating plunger, no? So hinugot ko na lang ito dahil siguro ay ito ay nag-energize at ayaw umatak. So later on malalaman natin pagkatapos na maibalik at may check natin yung ating mga components. So wala na akong nakita dyan. Yung capacitor, good yung capacitance, running capacitor, starting capacitor ng compressor, potential relay, at ito sa nakita ko ay mainit, no? I think hindi nag-engage ito. So later mapanda rin natin, babalik lang natin ito. Yan. Yan, so ibalik na natin, papanda rin natin yung ating compressor, no? So kailangan may monitor muna tayong lamp ammeter. So yung ating gauge nasa baba pa. Set lang natin ito sa auto. So yung running, starting ay itong ating nasa gitna. Okay, so start natin. Then reset natin yung pressure switch. Yan, so wala naman tayong nakita dito. Yung ating mga component okay naman. So naka-ready na. Ayan, reset na natin ito. So start natin. Reset natin yung pressure switch kung under ba ang ating compressor. So wala, ayaw umandar yung ating pressor. Okay. So balik tayo dun sa controller. Baka hindi nagbigay yung ating, baka nag-trip yung ating overload doon sa controller. Low side, high side, no? So ang low side natin ay mayroong standby charge. Ibig sabihin walang leak yung ating unit. Power lang talaga ang nawala dito. So yan, buksan natin po, naka-zero pa ito. Ito yung high side. At ito, buksan natin ito yung high side. So yan, so ito yung high side. Nasa 200 PSI. So ngayon, ayaw pa rin mag-start sa reset. Papareset natin doon sa controller. So sige, so reset natin muna ngayon. Blink lang. Okay, sige, waiting for delay na lang. Pagsabihin mo pag nag-standby na yung ano, ha. Huwag mong patayin mo. So ngayon, pinareset natin doon sa taas yung ating
controller panel dahil para magbukas yung solenoid, no? Para ano yung pressure switch. Okay, so pumitik na pressure switch. Yung ano, wait lang. Ayaw pa rin. So ayaw pa rin yung umandar. I-reset mo yung ano, yung overload ng compressor. Papa-reset natin yung overload ng compressor. Reset mo na. Overload. Yan, so as per sa nakita ko dito, ayaw umandar. At may nakita pa akong wiring na may sunog po dito sa terminal block, no? Kaya ayaw magtuloy yung ating power. So ito, kailangan natin itong mailipat yung contact nito. Ito sa kamay ko para magkaroon siya ng so may wire siyang nasunog at natusta, kaya wala siyang power. Yan, sa nakita natin ay may tama yung mga terminal block, so kaya walang power, no? Dahil nagkaroon siya ng init, no? At dito po ang naging problema. So nireset natin yung switch, ayaw pa rin. Ayan, so dahil yan ay natusta na rin siya. So kailangan natin i-resplicing para mapalitan at para magkaroon ng power. Yung problema na walang PMS yung makina, kaya nagkaroon ng electrical failure. Nagbiblink pa yung controller. Nagbiblink pa ba yung controller? Wala pa yan. Pag magano na, release ako 2 minutes. So nakay natin yung delay para ma-start up. So pipitik yung solenoid, ito, pagbukas mo ng bubukas, kasunod yung pressure switch, tsaka papalo yung contactor doon sa controller, tsaka under yung compressor. So antay natin yung mayroon siyang 2 minutes na delay. Tama yung ano natin, yung solenoid, di ba? Naka-pressure switch na. So pumitik na yung pressure switch, no? Start natin, no? Okay. So ayaw pa rin. So wala pa rin siya. So ang nagka-problema na yung line ng pressure switch, ito yung line na wala ng isang supply. So meron tayong tinitrace dito at nagkabaliktad yung ating supply at nawala, no? So dito sa load niya hindi siya nag contact yung load pati dito. So yun lang. So sa may nag-loss sa connection dito papuntang E1 ng controller, kasi itong E1 nito ay pressure switch. Pag walang karga yung ating motor, walang freon, magpataysin dito kung other hindi siya andar. So ngayon okay na, and then fix ko lang yung ano natin, yung ating yan. So success, no? Lumamig na at meron ng icing yung ating expansion valve yan sa taas, at ito rin. So mainit na rin yung ating cover tubing, no? Dahil yung compressor hindi po nandar. So yan, so pwede na magamit na siya. Ito rin yung ating compressor sa taas. Balik tayo sa taas para makita namin. Ang kanyang amperahe ay 18.5.
nasa negative 1 na po tayo ngayon. So, negative 1 temp. So, running on day na at nilalak na natin yung ating mga box, no? So, para di mabuksan na yun. Okay, nasa negative 1 na po tayo ngayon. So, negative 1 temp. So, running on day na at nilalak na natin yung ating mga box, no? So, para di mabuksan na yun.